Samantala, dahil sa isinusulong na Digital Economy Framework Agreement sa ASEAN, mas lumalawak na ang oportunidad para sa ating mga MSMEs at mga magsasaka na maibenta ang kanilang mga produkto sa buong mundo. Si Eliza Insigne para sa detalye. Mas malaking oportunidad para sa micro, small and medium enterprises sa ASEAN countries ang nakaabang dahil sa pagsusulong ng Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque, sa tulong ng DEFA, mas magiging madali ang digital trades ng agricultural products sa loob at labas ng ASEAN countries. To those that are in the agriculture business, this is really a game changer for you. And we are really going to be pushing the agriculture more kasi makakatulong po ito sa ating mga farmers. Malaking hakbang sa economic growth ng bansa ang pagsuswitch sa digital trading ng mga produkto. Maraming mga bansa na rin ang tumatangkilik sa mga produkto ng Pilipinas. Yung mga produkto po natin, accepted na po worldwide. The new superstars, of course, is the coconut, which has grown 34%. And then we also saw the growth in the banana, in the pineapple. But the latest stars is the ube and the calamansi. Sa katunayan, ang sikat na coffee shop na Starbucks sa United Kingdom meron ng ube-flavored drink. Base sa datos ng DTI, tumaas ng 15.4% ang economic growth ng bansa dahil sa pag-export ng mga produkto. Nitong March 2026 lang, higit 20% ang itinaas ng export business, pinakamataas na naitala mula noong 1991. Sa pagbabalik ng Manila Tech Summit sa July, tututukan ng Digital Economy Framework Agreement ng ASEAN countries. Layunin ng summit na mas pagtibayin pa ang digital trade sa pagitan ng ASEAN member states para mapalago ang kanilang digital economy at makatulong sa mga micro, small and medium enterprises. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Eliza Insigne ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.